Guys, good morning. Today is Sunday and then nandito lang ako sa room ko kasi vlog ko lang, meron akong allergy sa mata. Meron akong problema sa mata. So kahapon nagpa-check up ako. Sobrang katinong mata ko. Hindi ko alam kung sa kakareels ko ba to. So, yun. Nung nagpa-check up ko, sabi ng doktor, tinimbag niya ako. Yun, masaya yung doktor kasi naging 50 kg na ako. Kita naman, tumaba ako, di ba? So, dati kasi 47 kg ako. So, ngayon, may dagdag ako ng 3 kilos. So, ngayon guys, hindi ako sa kwarto ko. And, nagtatrabaho ako. Nag-work ako sa home. And then, yun, Sunday today. Mamaya na ako lalabas, hindi ako magtatrabaho ngayon kasi nga dahil nga sa mata ko na may problema ako sa mata ko and may allergy ako guys. So yun guys, kaya nandito ako sa room. Ayun lang, kwentuhan tayo. Ito yung binigay pala na gamot ng doktor sa akin. And then yung cream naman para sa eczema ko kasi nga syempre ang init sa Singapore, sobrang init sa Singapore. Hindi ko na, bata pa lang kasi ako, meron akong allergy. Hindi ko alam na babalik siya pag babalik siya. Dati naman, alam niyo nung una, hindi naman ako nangangati nung pero siguro dahil kung ano na yung kinakain ko, yun, naging kati-kati na yung katawan ko. Ngayon, ang kati-kati, sobrang kati ng mga katawan ko. Ang dami kong mga allergy ngayon. Hindi ko alam kung kailan ako tumatandas. Sobrang dumadami lahat na yung yung pangangate. So anyway guys, yan, sabi sa akin ng doktor, wag daw ako lalabas sa mainit kasi nga yung skin ko is masyadong sensitive. So wag daw ako lalabas ng pupunta sa mainit na araw. Sabi nung friend ko, kailangan ko daw ng vitamin D kasi nga may eczema ako. So yun ang problema sa akin, wala akong vitamin D. Pero hindi naman ako pwedeng wala naman kasing matatambayan dito na magpapainit ka na makakuha ng vitamin D at hindi mo rin magagawa yun kasi katulong ka nga, diba? Trabaho muna. So hindi ako makakuha ng vitamin D and then sobrang init na sa labas. Ayun, pag nagsasampay ako tapos hindi ba nilalagay ko yung naan yung mata ko, yan siguro nagkaroon ako ng allergy. So anyway guys, nanonood ako ng mga ka-vlog, mga kasama ko sa vlog. Ayun lang. Ang kati talaga. Salamat Doc kasi binigyan mo ako ng gamot na ganito at very effective siya. Ayun, sa mga mayroong makate allergy sa mata, sobrang kate, as in talagang ginaganon ko siya, ini-scrub ko siya. Sabi ng doktor, huwag mo gaganunin kasi baka mamaya sinaan ng lalong mabulag ka. Ayun, so anyway yan. Ang galing. Kasi kahapon sobrang kati talaga. Tapos nag-red na siya. Kasi talagang nag-red na siya. Akala ko is normal. Yung pala hindi na siya normal. Ayun. Salamat Doc kasi okay na siya. I-rest ko lang siya ngayon na mga isang oras para kahapon nakapag-rest na. Nakapag-pikit-pikit na ako ng mata. Ngayon gusto ko pa rin pikit-pikit, mag-rest, ganun, beauty rest. So mamaya alas 2 na lang ako lalabas ng bahay. Ayun, kumain naman na ako. Kumain naman ng kanin at saka kape. May kape ako at saka ng kanin, yun lang. So anyway, yes, yun lang. Nakwento ko lang sa inyo kung anong ginawa ko ngayong Sunday. Ayun. Para meron lang din ako may upload. Kung sana kayong maboring kasi hindi ko alam kung paano ko ikukwento yung buhay ko, yung mga ganitong sitwasyon bilang isang OFW, napakahirap. Kasi minsan kapag nagkwento ka, isipin na ibang tao, nagdadrama ka lang. Pero ito yung totoo ito yung natural na talaga nangyayari sa mga OFW na kapag nagkasakit, walang pamilya, walang kamag-anak, walang kaibigan. Ako hindi kasi ako mahilig na makipagkaibigan. Especially sa church, ayoko na makipagkaibigan kasi mayroon ng mga bad experience sa mga tao. So, I decided na mag-isa na lang. Ayun. Sanay naman ako mag-isa kasi nung bata pa ako, wala na yung mga magulang ko. So, kayang-kaya ko na mag-isa. Kayang-kaya ko, as in talagang kaya ko mag-isa kahit wala akong kausap, kahit wala akong kaibigan, kayang-kaya ko. Kasi nga, iniwan kami ng parents ko nung bata pa kami. Yun na lang maging topic ko today. Bata pa lang ako, iniwan
magtrabaho din, pupuntang Manila, kung saan saan siya pupunta para magilap ng pera para mabuhay kami. And then, yun. Ang hirap maging OFW. Hindi po siya madali at hindi biro. Ayun, lalo na ngayon, diba, meron akong allergy sa mata. Eh, walang gagawa nun. Ako ang gagawa nun, ako magaganugulo sa mata ko. Kaya kayo kung meron man kayong mga anak, huwag nyo nang, kung kayo yung, magsakripisyo na lang kayo, gawin nyo lahat para sa anak nyo, para hindi na lang siya maging katulong tulad natin. Tulad ko, ayaw maging katulong yung anak ko. Kahit sabihin yung marangal tong trabaho ko, iniisip ko pa din yung magiging sitwasyon niya kasi hindi madaling makitungo sa ibang lahi. Hindi siya pa-easy-easy lang, as in talagang bawal ka umupo, bawal ka mag-ano, unless kung matagal ka na, diba? Ayun. Kasi dito, sa totoo lang, ayaw ng mga amo na paupo-upo ka lang. Ayaw nila yung nasasayang pera nila, ganun. Gusto nila lahat gawin mo, yung kasuluk-sulukan gawin mo. Ayun, ang hirap. Tapos, alam nyo dito, walang pagkain, sa totoo lang. Kung gusto mong makasurvive, ang dami ditong katulong na bumibili ng sariling pagkain. Tapos, yun, para makasurvive lang. Ayun nga guys, ang hirap dito sa totoo lang. Kung iniisip ng mga ibang tao na masaya sa abroad, hindi po siya masaya, hindi po siya masaya, depends po yung sa makukuha yung amo, depende kung yung amo nyo sobrang bait or hindi, ganun. Ang hirap talaga. Pagkain, napakuripot, ganun. Totoo itong sinasabi ko, hindi ako nagbibiro sa inyo. Mahirap. Pero okay lang, kasi as long as na hindi kasi nasaktan ng amo mo, blessed ka na. As long as na walang yung hindi sila nananakit, okay lang. Kahit sabi mo, kahit kuripot ang amo mo, basta hindi lang siya hindi kanya kinukurot, ganon, okay na yun. Kaysa naman yung minsan kasi yung mga amo pala sumbat ko ba. Tsaka mga amo kasi dito, sasabihin nila, kainin mo kung ano yung gusto mo, mamaya-maya. Kung asan yung ganito, ba't naubos? Asan yung ganyan? Yun. Ayokong maranasan ng anak ko yun. So anyway guys, ito na yung vlog ko. At magtatrabaho tayo sa YT. Ayun. Bye guys. Happy Sunday and God bless. Para meron lang din ako may upload. Bye!